Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga Kasimano at Kasimaryong Marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos, ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahing may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipinong may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Trim and Stability Reference Book. Trim and Stability, written through actual long years experience by our master mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Trim and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Trim and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that had no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, oh, she done me.
She done me good. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Okay, maraming salamat po. Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po si Judy de Guzman sa ating programang Judy de Guzman Presents Let's Talk Here. At syempre, bumabati po tayo sa buong pamunuan ng Kakampi Online, ang kapisanan ng kamag-anak na migrante magagawang Pilipino, kung saan live po tayo ngayon mula din sa Pag-asa Science Gardens at Abang Road, Liman, Quezon City. Ginaganap po ang 63rd World and 148 National Meteorological Day. Ang team po nila is watching the weather to protect life and property, celebrating the 50 years of World Weather Watch. No? Naimbitahan po tayo ni Percy Lazaro ng People's Monitor, kung saan siya po ay invited po rito at naisama po niya tayo para din sa kadagdagang informasyon sa ngayon ng ating mga viewers and listeners dito sa kapisanan ng mga kamag-anak na migrante magagawang Pilipino. At kanina nga po, nag-start po ang activity mula na kanina alas 11 ng umaga. Dahil kasi na-assembly tayo for the parade sa Pag-asa Basketball Court. Nagkaroon po sila ng point sa Quezon Avenue, U-turn to East Avenue, at nag-U-turn ulit. Karoon po sila ng Thanksgiving Mass alas 8 ng umaga sa Basketball Court. Nice event po, mix and fun, games, dance, sports and contests. Pag-asa Basketball Court for aerobics and fun games. At kanina po alas 11 ng umaga, nagkaroon po sila ng ribbon cutting. Bilang po was exhibit sa 7th floor. Of course, yung kanina po, mga 11:30 to 1 p.m. Nagkaroon po ng forecasters workstation, of course, mga numerical model, self-launch through the media. At syempre, narito po ang mga buong media ng buong Pilipinas, no, kung saan narito po tayo ngayon. Ibibigay ko lang po kayo kay Ms. Percy Lazaro para sa dagdagang kaganapan dito po sa Pag-asa. Yes, magandang gabi ang tanghali po sa mga taga-subaybay tagapakinig ng Kakampi Online para sa programang Judy de Guzman Presents Let's Talk on the Air. Live po tayo nandito sa Pag-asa Science Garden, Naghando, Diligan, Quezon City. Kung saan nga po ginaganap ang 63rd World and 148th National Meteorological Day na may temang watching the weather to protect life and property. At ganoon din po ang celebration ng 50 years of World Weather Watch. At ngayon nga po ay kasalukuyang magtatanong ang ating mga kasamahan sa media tungkol sa mga bagong gagamitin na ito ng weather viewers. So, meron po tinatanong ang ating kasamahan dito at hilingan po natin ang iba pang information para po live-broadcast natin ang live ang kasalukuyang nangyayari dito sa loob ng Pag-asa. So, itatanong po at sasagutin po nila ang isang kasagutan natin sa media at hanap lang po tayo ng nasa ng speaker dito, tatapat po eh. Nagla-live na kami speaker saan. Wala. Okay. At kasalukuyan po na paparinig po namin sa inyo ang kasalukuyang nangyayari. Nagla-live na po kami kasalukuyang nangyayari dito sa loob ng Pag-asa at naghahanap na tayo ng speaker. Ang po speaker. At speaker, tatanong lang po namin speaker para itatapat namin. Wala eh. Para marinig yung ating mga okay, kayo naman sa mga interview ko kasi late pa
naman kami konti. Live po tayo ngayon sa Pilates International TV. Yung saan po, ito po, kasama ko po ang aking broadcaster, si Miss Judy de Guzman, and for si Lazaro. So, kayo po si Sir Rolly Camillo. Pwede po bang nagbigay po ng kaganapan, yung iba po kanaganapan kasi kami nagpakakmaila kami dumating. So, kaya po yung mag-dugtong, ano po yung mga naganap kami, tsaka ano po yung position nyo para magbigay ng mga details regarding this event today. Magandang araw po. Ito po si Rolly Camillo. Ako po siyang weather specialist sa Pag-asa. So ngayon po ay nag-celebrate kami ng WMO Day. At ngayon po ay i-launch namin yung software ng Cosmo at saka Visual Forecaster kung saan yung lahat ng data ng Pag-asa gaya ng mga outer air radar satellite ipinagsama-sama sa isang workstation para ang isang forecaster nakaupo na lang doon, makikita na niya yung mga data, maki-compare niya. So mas madali niya analyze yung condition ng panahon natin. So, malaking kagandahan ito, lalo-lalo na kung may mga bagyo at saka may mga kabahaan sa ating mga lugar. So, buong Pilipinas po. Ano pa po yung ibang kalagayan, malang ginabanggit kanina, yung sinabi ni Sir, yung nasa Opo. Meron po itong model na kung saan magbibigay ng forecast for 5 days. So makikita natin kung ano yung... Opo. Opo. Ang ginagamit po nitong data ay yung mga local data natin as the beginning of forecast. Kung maganda po yun, magiging maring maganda rin ang forecast natin sa susunod na 5 araw. Ayun po. So, makikita rin yung mga panel, makikita rin yan. Opo. So, magandang parang early prediction. Potential. So, anong maibigay mo na pagkakaroon sa ating mga kababayan para maisadap na magaling kung sila nakikinig o ano? Wala po, ang Pag-asa po patuloy na humahanap ng paraan na makapagbigay kami ng magandang serbisyo sa tao pang maiwasan ng casualty natin lagi. So, ang responsibility rin po ng mga tao ay laging nakatutok sa atin. Meron din po tayong website, lagi naman po tayong na-connected sa media, sa television, sa radio. So, lagi lang po tayong lalapit sa media na rin. www.pagasa.dost.gov.ph. Okay. So, ano pa, sir? Ano talagang bago dito na ngayon? How about the condition? Hindi po ako sa broadcaster. Ano po sa technical? Okay, sa technical. Sige, maraming salamat, sir. Ano ba naman? Engineer, ano ba? Engineer Rolly Camillo, C-A-N-I-L-L-O. Anong position, sir? Weather specialist. Wow, weather specialist. So, from the Western. Okay, maraming salamat sa engineer. At yan po ang napakamagandang kahalagahan at kaimportansyahan na pinag-uusapan ngayon dito sa loob ng Pag-asa. At kasama nga natin na tayo nagpapasalamat kay Miss Binis sa pag-imbita sa atin dito ngayon at for ma-cover ang magandang kaganapan ito dito sa loob ng Pag-asa. At bigyan ko rin ng kahalagahan ang gagamitin pang ibang schedules na programa ngayon dito. Nanyang hapon ko ay magkakaroon ng awarding service awards and winners at beginnings na nanyang hapon ko dito mismo sa loob ng Pag-asa Lobby at naman din po yung sa mga news at the biggest contingent, dance sports and astro foster contest. At mga alas 6 na parang meron ko sa yung Singing Awards. So, ang scientific and technical presentation po ito ay naginagawa dito sa Amihan Conference Room. At ang amanyang hapon nga po magkakaroon din mga technical sessions katulad po ng tungkol sa weather forecasting, monitoring. Then now and forward, ito po ay hatid ni Mr. Raymond Ordinario, ang weather specialist at meron din po ang 40 years of flood forecasting and warming system na ibibigyan naman po ang kahalagahan ito ni Rosalie C. Panalayang Senior Weather Specialist HMD. At namin hapon pa rin, alas 3
yung mga ganapang integrated flood early warning system in Metro Manila at ito naman weather specialist Sheila S. Sheila at walang din po ang storm tracking alert and relay systems ay tinatawag na stars at ito naman ito po ang Miguel Linsuan at yun nga po ang marami pang kaganapan dito mga kaibigan at maraming salamat sa Kakasi Online para sa pagdadaan itong programang ito dito mismo sa loob ng Pag-asa at kanina naman po ay galing kami ni ating broadcaster Judy Guzman sa media ng mga broadcasters po yung sa Ramadan Hotel kaya medyo halos taklin na namin itong Pag-asa dahil ito'y napaka-importante lalong-lalo na tungkol sa mga baha at saka sa baha at saka sa mga marami pang ulan na darating ngayong tag-ulan. Kaya napakaganda ang sinabi ng ating nakapanayan kanina na 4 to 5 days ay maaaring na-predict ang mga magagandang kaganapan at mga magaganap ang mga ulan at pagbaha. O kaya ito po yung early detection, early protection at early prevention. So, back to you, Ms. Judy Guzman. Okay, maraming salamat po. Nagbabalik po si Julie Guzman at nagpapasalamat po tayo sa pagkakataong na ibigay po sa atin ni Ms. Percy Lazaro. Thank you very much. Okay, kasama natin Ate Percy yung si Father kasama natin. At ngayon po ay bibigyan naman natin ang pahayag naman ng ating kaibigan pare si Father Lapanan tungkol naman sa problema niya kasi kasama po natin siya kanina pa at sinabi natin ito sa weather forecast sa Pag-asa. Ngunit bibigyan natin siya ng mahalagang partisipasyon para sa ating broadcast ngayong araw na ito dito sa KIG listed ng Pilates International TV with the program at Judy Guzman sa problema nila doon sa kanilang lugar sa Ilocos Sur. So, nasa iyo po, Father, ang konting pahayag kung bakit po nagkakaroon ng problema ng sand mining sa Ilocos. Sa iyo po ang pagkakataon na po tayo sa Pilates International TV with our producer, Kit Pilates, yung nahandong kanina sa Rembrandt, siyang host. So, nasa iyo po na po ang Father, at medyo tutukan nyo ng Father tungkol sa po at ito ay napakaganda ang pagkakataon para sa mga katulad ng mga taga-probinsya na may problema tungkol sa mga Magandang hapon po sa inyong lahat. Babahala po kami ngayon doon sa Ilocos Sur dahil ay mga kaibigan, lalabas muna po kami dahil medyo nagulo pa po dito ngayon. So, para po maibigyan namin po ni Father sa kanan ang kanyang problema tungkol sa kanilang bayan at kami po ay lumalabas sa loob ng programa at para naman po maisiwalat nilang maliwanag at maganda ang kanilang mensahe para sa kanilang problema tungkol dyan sa Ilocos Sur. Ito po ay naka-Facebook sa aking account. Sa aking ako makikipunin doon kumpletong detalye ng aking conference tungkol sa problema nito sa DNR ng mga nakaraang araw lang po. So, it's your turn, Father. maganda nga po ulit po. Doon po sa amin, lalong-lalo na yung mga very concerned sa sitwasyon ng aming probinsya. Nababahala po kami dahil maski yung gobyerno natin, DNR ay nagbigay na ng moratorium at pinapahinto niya ang pagmimina ng black sand mining. Patuloy pa rin po ang ginagawa nila yung black sand mining. Ang ginagamit nila ngayon ay hindi na yung mga trucks ng mga Taiwanese na namumuno ng pagmimina, kundi mga private trucks na. At hindi na po doon sa Kabugaw, sa Lumagi Port, kundi doon na po sa Ilocos Norte, sa Corimao na. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ng pagmiminin nila doon, maski may cease and desist order na
ng DNR. Kaya po ang banyata dito, ang powerful person behind this one ay palagay ko napakalaking isda at he can just circumvent or he can just magawa niya palagi yung gusto niyang gawin para sa aming probinsya. Kaya po kami po ay nagbibigay ng balita na maski ang gobyerno ay mayroon ng sinabi na hinto na at wala na, ay nandun pa rin ang pagmimina ng black sand mine. Lalong-lalo na po along the seashore of some parts of Ilocos na hindi pa yung within the 20 meters prohibited area na hindi dapat miminahin maski sino man. So, Father, dali yung pong hinaing niya kay ating Presidente Aquino, nakarating na kaya sa pamamagitan ng DNR Secretary Ramon Tahe, nakarating na kaya yung pagpunta niyo doon. Ano po yung development man? Nagbigay po sila ng 6 points na gagawin nila. At palagay ko ginagawa nila ngayon. Yung director ng EMP, siya ang magpropose at Management Bureau. And he was really very firm na talagang tutulong siya sa mga taong, lalong-lalo na mga biktima po ng black sand mining. Meron po ba siyang date kung hanggang kailan? Yung ba silang target date? Meron naman po. Pinapollow up namin at he is doing his best naman. Ang kalang dito ay, alam mo, malaking isda. Ang powerful people behind this one, hindi pwede ng ordinaryong empleyado ng DNR ang just go there. Kailangan yata yung mga maraming peacekeepers at enforcers gaya ng NBI or kailangan isang batalyon sana ang ipapadala nila doon upang once and for all ay matapos na po ang problema namin doon sa Ilocos. So, siguro naman na yun ay matatapos dahil dito lang naman sa Pilipinas, hindi ko tulad ng sa Sabah. So, magagawa natin ng paraan dahil naman ang di ba, mga chick ang yung sa unang report niya, di ba, sinabi naman tayo ng mga kinukuhang kayamanan ng ating likas kayamanan ng ating bansa. So, sabi nila ka namin, short term, yung parting words mo from the heart, bigyan mo sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay na Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air to Kilatis International TV, ang inyong masasabi tungkol dito. So, ikaw yung talagang tagapagsalita para sa iyong mga kababayan, sa iyong mga sa kababayan, para rin sa iyong bansa ng ating Pilipinas. It's your turn, Father Kanan. Kami po ay doon sa Ilocos ay talagang we have really to protect our patrimony. Yung minana natin sa mga magulang natin at dapat itong patrimony ay ipapamana rin natin sa mga susunod na henerasyon. Kami po, lalong-lalo na doon sa aming bayan, Santa Catalina, ay napakalaki po ang kinuha ng unang black sand mining noon. Nawala yata yung mga 300 hectares na ayaw namin na maulit pa at talaga dapat hindi na maulit. By this present black sand mining ay yun na naman ay ma-endanger na naman ang napakaraming property, buhay at security ng aking mga kaprobinsya. Handa naman kami ay talagang hindi kami paurong-solong ay buong tapang po kaming ipaglaban ang patrimony. Upang sa ganun ay yung mga mahilig samantala ay mawasawat na rin na sila ang nairoon, hindi yung lupa na aming minana sa aming mga ninuno.
Ayan po si Father Hanan at sa napagandang pahayag nila. Sana po ang ating taga-DNR at ang ating Pangulong Noynoy Aquino at ang mga NGOs at ang mga kaparian at ang sambayanan ay tumulong po sa itang ipagdasal na sana po ay matapos ang problema ito sa lugar ng Ilocos Sur. So tayo po babalik muli dito sa loob ng conference room ng Pag-asa at tayo bibigyan natin mga tinon ng ating broadcast sa ating Pastor Julie de Guzman. So sabi ko, malapit na po. So, ito po, katabi ko na naman si Miss Judy. At Miss Judy, it's your turn again. Okay, maraming salamat po mga kaibigan. At live po tayo ngayon dito sa ating Pag-asa, Scientific Technical Symposium po ito. Ang forecaster workstation at was numerical model na soft launch po with the media. At nagpapasalamat po tayo dahil nagkaroon po sila ng pagkakataon na sagutin po yung mga katanungan natin. Sa alam po ni Captain Rolando Durana. Okay po samantala mga kaibigan, magbibigay muna tayo ng ulitin mula kay Ed Tinoso ng UK London para sa ating mga taga-subayder lalo-lalo yung mga tagahanga niya. Okay, magbabalik po ako makalipas sa mga sa Diyos. Maraming salamat po. The first question, the 5 regional to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, oh, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow the stars, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pose, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know if I only be true to this glory of quest, touch my heart, will life peaceful and calm when I'm led to my way. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star.
Bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali din kayo. Si Aling Guring na member ng sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano naman ang mga serbisyo nakapaloob sa PCB1? Sus, napakarami. Urinalysis, konsultasyon, lipid profile at marami pang iba. At lahat yan, sagot ng PhilHealth dahil miyembro tayo. Naku, ba't di mo naman sinabi agad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumari para makasama. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Hangat nila sa'yo, maayos mong buhay. Nagsikap, nagtiis ng dahil sa iyo. Mula sa iyong pagsila, sila ang iyong gabay. Patungo sa landas ng iyong bukas. Anong nangyari ngayon? Tila lumimot ka. Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. Nananabik din yan sa iyong pagmamahal. Di lang kumikibo, ngunit nagdaramdam. Bigyan mo ng pansin hanggang nandiyan sila. Kailan mamahalin kapag pumanaw na? Anong nangyari ngayong tila lumimot ka? Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. Paglingkuran sila, igalang mo, ipakita mong mahal mo pa. Kahit sumandali, sila'y lumigaya. Sadyang matampuhin ang ating magulang. Pagpapasensyahan kahit sila ganyan. Pagpunan na rin kung may pagkukulang. Maraming salamat po. Pagsutuloy pa rin ang pinapaabot natin sa buong pamunuan ng Kakampi Online, ang katusan ng mga kamantaan sa migrante mga tawag Pilipino. At of course, natuloy din po tayo sa ating pamunuan si Mang Sen Codemos at sa kanyang mga kasama, si Chris, no? Mga kaibigan, live pa rin po tayo dito pa rin sa Tagasa Science Garden sa Agamo de Las Quezon City, kung saan ay ginaganap po ang 63rd World and 148th National Meteorological Day. Ang team is watching the weather to protect life and property na celebrating 50 years of World Weather Watch, no? Kung saan nagpasalamat po tayo at of course nagkaroon po tayo pagkakataon na matingnan po ang ating mga tagapagod
mahala pagdating sa mga ano natin, no, mga season natin. Alam mo naman, napaka-importante po para sa atin ang tamang malita, no, ng of course ng ating weather, no, at of course na kailangan din po tayo ng tamang pag-asa kung saan talaga dito sa kanila ay may pag-asa. At siyempre, narito po ang mga ilang mga administrator na pag-asa, si Dr. Nathaniel Servando. Narito rin yung mga ano natin, mga friends natin sa hanap buhay, mga kamidya natin, si Joey Colliate, na Radyo Veritas, of course, si Federico, si Tita Astor, ng People Science Journalist, no, ang grupo niya nandito po lahat, si Ma'am Nora, at course, ang lahat ng ating mga kababayan na narito ay pinasasalamatan po natin at lahat po sila nakakusopo dito. At sa mga kaibigan, alam niyo naman, no, yung pagkakataon na makasama po tayo sa ganitong okasyon ay malaking bagay po. Dahil gusto natin ipaabot sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, no, na ang mga pag-asa, no, na ibinibigay po nila sa atin, lalong-lalo na dito sa ating mga kababayan ay napaka-laking halaga, no? Halaga na maibigay natin. At syempre, pati automatic na muna dito sa ating mga televiewers na naroon sa ibang bansa, no? Like tayo ngayon sa Kakampi Online. Magandang araw sa inyo dito sa Pilipinas at kung anong oras po dyan. Magandang araw ho. Si Edwin Eusebio po ito ng PTV Channel 4, ang national stations ng Pilipinas. At ako'y natutuwa na kasama ko ang ating kaibigan si Juby dito na masipag at lagi namin kasama sa press con. Magandang araw po at pinagmamalaki po natin yung mga Pilipino. At dito po sa Channel 4, mamamonitor po ninyo mga government activities na lagi po namin ipinalalabas for the sake of our Filipino community abroad. Salamat po. Thank you very much. Kaya salamat po. Yan ang gwapong-gwapo natin kasama. Si Mr. Eusebio. Okay? At of course, mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo dahil sa pagkakataon po ito ay marami po tayong mga nalalaman, no, pagdating sa Weather Bureau. Napaka-importante po na tayo po merong pagkakataon na maibahagi po ang mga kaganapan dito sa programa nila. At kanina nga po ay nabanggit po natin yung tungkol sa kaalaman ni Captain Rolando Durana bilang isang kapitan ng barko. Alam niyo sila Kapitan Durana ay napakagaling po, no? Yung master mariner natin, napakagaling po na tumingin ng mangyayari, no, sa ating panahon na yan. Alam po nila kung babagyo, alam po nila kung masyadong malakas ang hangin, masyadong malakas ang araw, at kung ano pa. It's pamamagitan po ito, mga kaibigan, no? Yung kanilang experience, no, sa gitna ng dagat ay napakalaking tulong at alam din po nila kung malakas ang alon o hindi. So, nasabi ko nga po dito sa pamula ng pag-asa na maaaring ang mga kapitan ng barko, yung mga retired na kumbaga, no, ay isa rin malaking bagay, no, na makatulong sa kanilang employment kung sakaling mga ilangan sila ng mga ano natin, ng mga kapitan, no, lalo-lalo ng barko. Ayan, na nagbibigay ng mga update dito sa ating pagkakaroon ng pagkakataon na maibahagi naman natin ang ating mga pag-asa, no, na magkakaroon po na ngayon po ay ito na magkakaroon ng lunch break ang pamunuan ng pag-asa. At of course, tayo po naman ay nagpapasalamat din dito sa ating mga update na narito ngayon, nag-update ng mga kaganapan dito. Okay, mga kaibigan, pasamantala, pakinggan na natin na ulitin, no? At least, baka pwede magbigay tayo na at least 2 songs. Wala naman si Aris Villanueva Navarro ng Alcobar, Saudi Arabia. At mga ulitin yan ay handog natin sa kanyang mga tagahanga sa buong mundo. Ayan, napakaraming tagahanga po yan. At of course, nabati na rin natin yung mga tagahanga niya na wala rin tigil sa panonood ng mga programa natin para masaksihan ang kanyang pag-awit. Okay, maraming salamat, mga kaibigan. Magbabalik po ako. May oras pa, no? Kung may oras pa, magbabalik po ako. Maraming salamat po.
sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the storm, the smallest play will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch or leave, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch or leave, or see the sky, then I know why Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na!
Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na. Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. O, ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph.
lunchtime. Live po tayo ngayon dito sa, nagpakain po kasi yung pag-asa ng lunch, kaya po narito po tayo. Isipin nyo na kung anong oras na nagkaroon ng lunch show dito. But anyway, nagpapasalamat po tayo. Nakausap po natin ang ilang mga Japanese personality na kung saan ay sila po pala ay taga ano sila. They are really working in Pag-asa as for Japanese, Japanese company. At dito po ay ang mga expertise po nila ay sinishare po nila para po dun sa ating mga kababayan din na meron ng kuya, bigyan mo ako niyan. Ano ba to? Lemon? O, bigyan mo ako pampalasa. Yan, thank you. Okay, at syempre mga kaibigan, live ako ngayon na okay, at syempre mga kaibigan, tayo po naman ay nagpapasalamat din sa ating mga kababayan, no? Pwede ba dito, Ma'am Venus? Mag-iingat na lang. Thank you very much. Ayan. At tayo naman po ay may mga ilang updates po dito po sa Pag-asa na kung saan sila po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo po naman ay nabigyan ng opportunity na makapag-broadcast din, no? At ayan. Okay, at syempre mga kaibigan, yung ating mga nais po natin pasalamatan ng buong pamunuan ng Pag-asa kung saan narito po tayo at of course, nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Venus na siya pong nag-invite din sa atin at si Ma'am Percy Lazaro. Okay, so mga kaibigan, salamat sa ating mga viewers, sa ating mga listeners na ngayon ay nasa ibang bansa. Salamat po sa inyo lahat. At muli po, no? Nandito rin si Father Rafa na minsan po makakasama rin po natin. Okay, muli po mga kaibigan, sa alam po ng buong pamunuan na ating programa. Ito po si Judy de Guzman, nagsasabing I love you all. Bye! Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Dr. Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga kasimanwa at kasimaryong marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. AMSAR MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang AMSAR MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahin may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwara ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Term and Stability Reference Book. Term and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Term and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Term and Stability, para sa mga marinong epektibo.
Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Don't